Ang katotohanan na may babaeng iniisip na ito ay empowerment at hindi child abuse ay talagang nagpapasama ng pakiramdam ko. May mali talaga sa mga liberal na babae na nawawala na sa tamang landas. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang batang ito, pang-aabuso ito. Umiko ka nga ng kaunti. Ang ganda naman. Bakit mo tinaas ng ganyan ang scarf mo? Bakit nga ba siya nakasuot ng scarf? Tingnan mo kung gaano siya kasaya. Pwede ko bang makita? Pwede ko bang makita? Sandali lang. Ibig kong sabihin, itong kawawang inosenteng bata ay parang, pwede ko bang makita? Pwede ko bang makita? Huwag kang mag-alala. Ilang taon na lang ang natitira bago hindi na pwedeng ipakita ang magaganda mong mga mata at hindi na pwedeng ipakita ang mga paa mo sa publiko dahil iniisip ng nanay mo sa kanyang kakaibang pagiging liberal na ang ginagawa niya ay empowerment. Tinatatakpan na ang mukha ng batang ito bago pa man siya magsimulang pumasok sa paaralan malamang. Ibig kong sabihin, ilang taon na ba siya? Hindi ko alam dahil hindi ko makita. Pero malamang ay pwede na siyang ipakasal ayon sa parehong kilusang pampolitika na naniniwala na ang ganitong asal ay tama para sa mga bata. Sobrang nababaliw ako dito. At palagi kong sinusubukang intindihin kung paano nagagawa ng mga liberal na babae na naniniwala sa karapatan ng kababaihan na parang yun na ang buong advokasya nila, na naniniwala sa love is love at lahat ng ganitong kalokohan. At sinasabi kong kalokohan, hindi dahil hindi ako sang-ayon dito, kundi dahil hindi mo pwedeng paniwalaan ang love is love at dapat bigyang kapangyarihan ng mga babae tapos susuportahan mo rin ang umiiral na teroristang rehimeng pampulitikang Islamist. Hindi mo talaga pwedeng pagsabayin yon. At ito ang isa sa mga unang video na nakita ko na talagang mahusay ang pagpapaliwanag kung paano ito nangyayari. Kung paano nagiging ganoon katanga ang mga babae na handang abusuin ang sarili nilang mga anak sa pamamagitan ng pagtatakip sa magaganda nilang mukha dahil lang masaya siya. Palagi kong iniisip kung bakit sobrang obsessed ang kaliwa sa pagtatanggol ng isang ideolohiya na sila rin ang unang papatayin. Ilang dekada nang ipinaglalaban ng mga Demokrat ang mga karapatan ng kababaihan. Pero ipinagtatanggol pa rin nila ang mga bansa kung saan bawal mag-aral ang mga babae, nangyayari ang honor killings at walang proteksyon ang mga asawa. At kung saan ang mga bata ay tinatakpan mula ulo hanggang paa dahil sa isang tinatawag na magandang reliyosong ideolohiya. O walang legal na proteksyon laban sa pang-aabuso. Iwinawagayway nila ang pride flag sa bawat parada, pero ipinagtatanggol pa rin nila ang mga bansa kung saan ang pagiging homosexual ay pinaparusahan ng kamatayan. Sa totoo lang, mas marami pa kaysa sa parusang kamatayan para sa homoseksualidad at mas malala pa kaysa sa pang-aabuso lang sa mga bata. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang pamunuan, ang totoong pamunuan, ang pinaka nangunguna sa kanila, ang kanilang propeta na si Muhammad at makikita mo talaga kung paano niya tinrato ang mga bata. Ibig kong sabihin, ang mga detalya nito, hindi ko. Sa tingin ko, hindi natin ito napag-uusapan ng sapat. Panurin mo lang ito sandali. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakilala ni Muhammad ang kanyang asawang si Safia bint Huyai matapos niyang patayin ang mga tao sa kanilang nayon sa labanan sa Khaybar. Oo, napaka-romantiko talaga. Ano? Pinatay niya ang asawa at ama ni Safia at pagkatapos ay binigyan siya ng dalawang pagpipilian, maging sex slave o magpalit ng relihiyon sa Islam at pakasalan siya. Pinili niyang pakasalan siya. Gaano katagal matapos ang pagpatay sa kanyang ama at asawa bago natulog si Muhammad kasama siya? 30 araw, 7 linggo, 3 araw, kinabukasan. Sa tingin ko, ako na ang susunod. Sasabihin ko, kinabukasan. Sabihin ko rin na kinabukasan. Ngayon, 3 araw na ang lumipas. Sige. Napaka-ginoo mo naman. Talagang ginoo ka. Bilang isang ginoo. Bago pakasalan ni Muhammad si Aisha na 6 na taong gulang noon, sinabi niyang nakatanggap siya ng isang banal na palatandaan tungkol sa kanilang magiging kasal. Ano ang palatandaan? A. Dalawang magkaparehong panaginip kung saan inihatid ng isang anghel si Aisha sa kanya habang nakabalot ito sa isang kumot na seda. Nakarinig siya ng makalangit na koro ng mga anghel na lumilipad ng una niyang makita si Aisha. Pagkatapos siyang pagsilbihan ng tubig, siya ay nalasing. At pagkatapos ay nilapitan siya ng isang anghel sa lambak ng iskar na nagsabi sa kanya, "Siguro ako ang mauuna dahil ikaw ay lalaki." Sasabihin ko na ito ay ang lambak ng Iskar D. Pipiliin ko rin ang D. Sino ang? Nagkaroon siya ng dalawang magkaparehong panaginip tungkol sa isang anghel na nagdadala ng kung anuman. Pareho lang ang punto nito. Parang ikaw mismo, ay may isang lalaking unang. Pinakasalan niya ang babaeng ito matapos niyang ipapatay ang ama at asawa nito at pagkatapos ay nakipantalik sa kanya makalipas ang 3 araw. At mayroon siyang 6 na taong gulang na bata na napagdesisyonan niyang pakasalan dahil sa kanyang paniniwala sa reliyon o sa kanyang mga panaginip o kung anuman yon. 6 na taong gulang. Ito ay ugali na ginagaya dahil lahat ng ginawa niya ay maganda at kahanga-hanga. Ang katotohanang pinatay niya ang asawa at ama ng babaeng ito ay hindi mahalaga. At ito ang ideolohiya na ipinagmamalaki ng mga liberal na babae bilang maganda, kahanga-hanga at pagpapasakop. Grabe, literal na parang talagang palaging nagpapamangha sa akin. Kaya ano nga ba talaga ang pagkakapareho ng progresibong kaliwa at ng mga Islamista sa... Magandang Dahil tanong. sa unang tingin, wala talaga silang pinagkakasunduan, maliban sa isang bagay. Pareho silang may iisang kaaway, at ang kaaway na iyon ay ang kanluran. At ang totoo,
Hindi nila kayang buuin ang gusto nila habang nananatili pa ang kanluran. Kaya parang nagtutulungan muna sila para gibayin ito at saka na lang nila aalamin ang susunod na gagawin. Iniisip ng Marxista na ginagamit niya ang Islamista para gawin ang mabibigat na gawain. Ang mga tinatawag na useful idiots ang bumoboto sa kanila, nagbibigay ng plataforma sa kanila at ipinagtatanggol sila at pinapabango ang bawat kalupitan bilang paglaban. Mulay, ang pagkakaroon ninyo ng isang kaaway ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa katotohanang ang kaaway mo ay laban sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Ito lang, parang ito na yata ang pinakamababang IQ na argumento sa lahat ng panahon. May saysay ito kasi lahat ng sobrang kaliwa at lahat ng sobrang kanan ay puro mababa ang IQ dahil ang mga taong marunong mag-isip para sa sarili nila ay hindi basta-basta maluloko ng ganito. Pero yung mismong katotohanan na iniisip mong ikaw ang tagapagtanggol ng karapatan ng mga bakla at karapatan ng mga kababaihan at abebe at patuloy mo pa ring sinusuportahan ang mga taong ito dahil galit ka sa kanluran na sa totoo lang, sila ang nangunghuna at pinaka nagsusulong at nagtatanggol ng mismong mga pinapahalagahan mo. Pagtatanggol sa kababaihan, karapatan ng mga bakla at boting puti. Parang ang tanga lang, ibig kong sabihin, literal na ito ay katangahan na lampas sa sukat. At ang naghihintay sa kanila kapag natapos na ang trabaho ay isang bagay na ipinakita na sa atin ng kasaysayan. Iran, 1977, nagkaisa ang mga Marxista at Islamista para pabagsakin ang Shah. Nang manalo sila, pinatay ng mga Islamista ang bawat kaliwang tumulong sa kanila na pabagsakin ang Shah. Hindi. Nakulong, pinahirapan o nawala. Hindi. Ibinigay ng kaliwa sa kanila ang revolusyon at tinamaan sila ng bala dahil doon. Pero hindi nila magagawa yon dito dahil walang nagugutom. Ang mga sosyalistang revolusyon ay nangangailangan ng matinding desperasyon, gaya ng taggutom o sakit, at hindi yon Amerika. Kaya kailangan nila ng ibang estratehiya. Dahil ito ang ginagawa ng kaliwa samantala. Naging parang tagapaglinis sila ng imahe. Ang ibig kong sabihin, hindi basta-basta tatanggapin ng kanluran ang isang ideolohiya na hayagang hindi mapagparaya. Isa tayong lipunang mapagparaya na siya ring ating kahinaan at kalakasan. Kaya tuwing may teroristang atake, nagiging isang kilos ng padlaban ito. Bawat masaker, nagiging natural na reaksyon sa imperialismo o kolonyalismo o kung ano paman. Hindi nila direktang ipinagtatanggol ang ideolohiya. Ginagawa lang nilang may saysay sa iyo ang karumal-dumal na gawain. Paulit-ulit hanggang sa magbago ang iyong moral na pananaw nang hindi mo namamalayan. Pinapaniwala ka nila na sige, sa ngalan ng paglaban, ayos lang na pasabugin ng mga tao o barilin sila o alam mo na, lahat ng ganitong klase ng bagay. Muli, ang nakakatawang bahagi dito ay ang kaliwa mismo, ang matindi ang pagtutol sa mga baril. Pero ayos lang kung ideolohikal ang dahilan mo, hindi talaga, literal na, wala talagang saysay. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala. Tinawag ito ng KGB defector na si Yuri Bezmenov bilang demoralization. Hindi mo na kailangang manalo sa isang revolusyon kung mapapaniwala mo ang mga tao na talikuran ang sarili nilang mga halaga. Nagsisimula ito sa paniniwalang mali ang pagbatay ng mga sibilyan. Pagkatapos, nagiging tanong nga, talagang inosente ba ang mga sibilyang iyon kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng kolonyalismo? Hindi mo na kailangan ng pananakop ng Islam sa pamamagitan ng dahas kung maaari mo naman itong maipasok sa ngalan ng habag. At ang mga nasa kaliwa ang huling makakaalam kung ano ang kanilang tinulungan buuin, hanggang sa sila rin ang unang liligpitin. Ibig ko sabihin, literal mong makikita ito. Para sa isang liberal na madaling malinlang, parang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan. Nakakasuka lang talaga. Alam mo, totoo talaga ang pinanood natin. Alam nating lahat ang magiging wakas ng kwentong ito. Alam nating ginagamit lang ng mga Muslim ang kaliwa at kapag nakuha na nila ang gusto nila, kapag nakuha na nila ang kapangyarihang pampulitika, ititapon na lang nila ang kaliwa. At alam natin lahat kung anong susunod na mangyayari. Hindi ko na lang sasabihin ng direkta. Pero ang totoo, maraming Muslim ang hayagang magsasabi ng planong ito. Sinasabi nila ang ginagamit nila ang kaliwa. Pero hindi lang talaga makita ng kaliwa sa kung anong dahilan. Heto, isa sa kanila. Sila mismo ang nagsasabi nito at iniaalay ng kaliwa ang kanilang mga anak para dito. Iyan ang nakakabaliw dito. Para iisipin mo na kapag nagkaanak ka, magkakaroon ka ng moral na linaw na dapat mong ipagtanggol at protektahan ng anak mo. Pero hindi. Hindi. Sa Amerika, meron tayong political left. Isa itong progresibong kaliwat. Tulad ng, alam mo, maluwag sila pagdating sa sexualidad. At ang kilusang political na ito ay tila kakaibang kaalyado ng radikal na Islam. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Nung ako ay isang ekstremista, isang Islamistang fundamentalist, lagi lang akong bumuboto sa kaliwa. Bakit ganon? Itinuturing ko silang napakabobo. Natakot ako sa mga konserbatibo dahil may prinsipyo sila. Hindi sila madaling ma-brainwash. Pero ang mga nasa kaliwa, alam kong wala silang pinanghahawakang halaga o prinsipyo mula pa lang sa simula. Hamulin kita na makahanap ng isang Islamic extremist na bumoto kay Donald Trump.
Hindi ka makakahalap niyan. Ibinibigay nila ang boto nila sa mga kaliwa na gustong sumali sa mga Pride Parade. At ang mga Islamic extremists ay laban sa mga bakla, homosexual at transgender. Pero gusto nilang abalahin ng mga kaliwa ang sarili nila dyan. Gusto nila yon. Sige, magsalita kayo tungkol sa klima. Sige, magsalita kayo tungkol sa aborsyon. Mga tanga kayo. Sige lang dude, umalis na lang kayo. Umalis na lang kayo mga bobo, iboto nyo lang kami. Sobrang tanga nyo na hindi nyo makita na may problema dito. Parang perpekto. Gusto namin kayo ang nasa kapangyarihang pampolitika. Ibig kong sabihin, nakakahiya talaga. At tatapusin ko ito sa tweet ni J.K. Rowling kasi sa tingin ko, nabibigyan ito ng hustisya ang buong paksang ito. Habang mas walang saysay at malinaw na katawa-tawa ang isang paniniwala, mas maraming tao ang mapupumilit na hindi ito bawiin, kahit kunwari lang silang naniniwala. Tumataas ang posibilidad na mapahiya sila, ayon sa kung gaano kakatawa-tawa ang hayagan nilang tinanggap. Nakikit nilang wala na silang ibang pagpipilian, kundi ipaglaban palalo. At ito ang dahilan kung bakit ipinaglalaban palalo ng mga Islamista. Hindi ang mga Islamista. Ang mga individual sa kaliwa at kanan na mababa ang IQ ay lalo pang ipinaglalaban ito. Ipinaglalaban nila ang suporta dahil sobrang halata na para bang may malaking tattoo ng mababang IQ sa kanilang mga no. Hindi ka panipaniwala. Salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito.